Nasa linya na po, kausapin na natin Director Rino Abad. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Ma'am Ruth, sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Kasama po natin si DJ Chacha. Yun nga yung pinag-uusapan namin. Una muna, pa-explain sige lang, pa-explain lang po muna, Director, no, yung malakihang, may mga binanggit na rin tayong factors dito sa malakihang rollback. Pero explain lang din po ulit, bakit po nga ganito kalaki yung ating rollback this week? Yan na nga po ang parang nag-converge yung mga nakaraang linggong back and forth na tariff imposition ng bansa. But ultimately, yung nakasangga ho talaga dyan ay yung mag-announce nga ang US ng parang ang tawag ay global tariff, no? Well, yan ho ang naging major basis nung mga downgrade nung ginawang report ng IEA at saka pati OPEC oil market report nagsabi na rin na ba ang demand doon sa kanilang projection for the next for this year. So ngayon lahat ito ay mga posturing, no, na hindi naman naghahanap talaga tayo ng announcement sana na talagang directly lowering the price. Ultimately, nag-announce last week yung Saudi Arabia na by month of May, talagang ibababa na nila ang crude oil price papuntang Asia. So, isa na ho talagang klarong manifestation na meron ho talagang effect yung tariff na pinaproject nilang bababa ang demand, and therefore yung effect dun sa price ay mukhang tatamlay, no? O yung tinatawag na bearish. So, ito ho ang naging major factor bakit ganun na ho ang naging trend ng ating price pababa ho for the past few weeks. Yung iniisip kasi namin, pababa na to at malaki yung binaba. Paano kaya next week? Kasi sabi namin baka mamaya bawian naman po ng increase. Pero what you're saying is because nag-announce na nga po ang Saudi Arabia, no, na magbababa talaga sila ng presyo. Posible po ba yan na tuloy-tuloy itong rollback? Fundamentally, no, talagang mataas po ang tsansa na pababa ang trend. But ito, na-surprise lang kami this week. Meron kasing napakalaking pagbaba nung this week, no? Ang next week ko, mayroong konting pagbawi. Minsan na-experience natin to na nasobrahan baga yung pagbaba masyado dahil sa speculation at this point in time. Kasi sabi nga, ang Saudi Arabia pa mag-implement pa nga, May pa. But because of the speculation na ka-announce pa lang kahapon, umi-epekto na ho bukas yung trend sa price. But ultimately ho, ang nakikita ho talaga natin, pababa ho talaga ang price. Yung projection ho ng IEA, International Energy Agency, at sa kanyang mismong OPEC oil market report na nagsasabi na bababa talagang demand. Fundamental ho yan. So, for this year, mukhang habang hindi na-resolve yung issue ng tariff, ang issue ng sanction na ginagawa ng US against Iran at Venezuela, at yung hindi ina-attract ng OPEC Plus yung plano nilang pagtaas ng production at the same time para punuan naman yung inaasahang mawawala sa Venezuela at Iran, point to a good scenario dun sa supply at mababang demand. Kaya maganda ho talaga ang effect sa price. If we are, from our perspective, no, yung mga buyers at mga users, medyo maganda ho ang outlook papuntang sunod-sunod na mga araw. Ang mga ganitong sitwasyon na minsan bumabalik, meron ho talagang speculative sa short term. So, nasobrahan yata nung last week, this week, babawi ng konti yan, but fundamentally talagang ang outlook sa price para sa mga buyer ng oil. Nakakatakot yung laban bawi, Director, no? Pero naisip ko lang kasi dito sa atin, parang peak ng travel ng summer season. Will that affect yung yung presyo dito, local prices kasi sa demand? Okay. Hindi po yan ating demand
kung the global market nasa 480,000 barrels a day, 400, sabihin na lang natin mga 440 to 480. Sa 100 million barrels, parang wala pa nga tayong nasa 0.4 percent. Wala pa nga tayong 1%. Mm-mm. Ang impact dito ay parang, ang talagang impact talaga dyan ay nasa talagang pag OPEC Plus, that 40% ng sila nag-decide, for example, ang decision nila na punuan yung sila dahil sa nakikita nilang impact ng sanction Iran at ng US, Iran, Venezuela na mag-stabilize yung price dahil sa ganyang mga aksyon. Pero pag individual demand, masyado, unless you are US, China, India, kasi sa US lang, they're consuming around 16 million barrels. Tayo 480,000 barrels per day. Kasi naisip ko lang, talaga tayo. naisip ko lang, Director, di ba, minsan pag sinasabi nila, pag mga winter months, di ba ganyan, winter talagang mas mas nag-i-increase din yung mga, gusto nila, mga pampainit or mga ganun, di ba? Hindi mo maiwasan na minsan nakaka-apekto yan. Pero tama yung sinabi nyo na kasi maliit na bansa lang naman tayo, Oo. Director, yes po, may sagot po kayo doon. Sige lang po. Well, ang kaibahan ho natin sa electricity, ang electricity ho natin ay domestic ko ang nature nung supply and demand. We produce our electricity, we're not connected any grid outside of the Philippines. Yung tumaas ang demand, may effect ho sa price. Napuputol. Oo, si napuputol Director. yung linya. Director, Oo. napuputol po kayo. Oo, Director. Ayan. Hello? Director. Ayan, Opo. hello. Opo. Sa case ng oil, we're practically dominantly affected by the international movement ng price kasi almost 100% ng ating petroleum products are in import. So, magkaiba ho. So, klaro ho na kung anong movement doon sa international market, sa price, apektado ho tayo. Oo. Director, yung sinasabi niyo po kanina na nasobrahan yung rollback kaya babawiin, meron na po bang pagtansya kayo dyan sa DOE kung magkano ang pagbawi nagagawin po dito ng mga oil companies? Ma'am Chacha, yung sinasabi kong nasobrahan, we're just looking at the perspective na these are free market driven. Ibig sabihin, ang market na to correct ng yun lang ang perspective ko na nasobrahan. I'm not saying na tama ako, pero we're looking at napuputol lang po, Director. Oo, medyo paayos lang po ng linya. Sorry po, papaayos lang natin yung linya para lang mas klaro, no? Kung sakali mang may increase, mapaghandaan na po yan ng mga kapatid natin. Oo, ito po, Director. Ayan. Balikan po natin sa linya. Maya-mayang kaunti may explanation. Ayan na. Director? Ma'am Chacha, when I say na nasobrahan, we're just looking purely yung naging movement this week ng price na despite nung mataas na pagbaba last week, ibiglang bumabawi pataas ng konti-konti naman, pataas ng pataas. Tumaas lang this week for the past 3 days, no? So ngayon, ang atin lang tinitingnan dyan is dahil free market driven naman ang mga prices na yan, yan ang parang sinasabi na correct ng konti ang price. But sabi ko, in the long term, habang hindi natatanggal yung mga tariff na yan, hindi nawawala yung talagang maganda ang outlook. Now, sa estimate ko, mukhang hindi susobra for the 3 petroleum products, liquid petroleum products, gasoline, diesel, and kerosene. Hindi susobra ng 1 peso, no? Ang estimate to date ngayong araw na to. But we will look at the figures sa Thursday, Friday, kung ito ba ay susobra pa o hindi. So, ang ma-estimate ko talaga namin to, Saturday morning ho talaga ang makukuha ho natin yung 5-day prices ng daily trading price. So, ngayon sa trading price, may possibility na may konting increase, pero we have to wait until Saturday, no? Yun ang sinasabi ni Director Rino. Yes. Para talagang makita natin kung magkakaroon ng pagtaas next week. Sige po, you were saying something, Director? Ma'am, but to date, mukhang hindi pa sumusobra ng 1 peso. Okay. For all petroleum. Kung sa ngayon. Pero kung hihintayin natin yung Sabado, may posibilidad pa ba na may rollback ulit next week or wala? Talagang may pagtaas na yan? Medyo volatile talaga,
pamchat sa ano dahil ano talaga ito nagko-correct lang siya. Oo. Pwede ho talaga sa next 2 days. Pwede Oo. ho bumaba uli kasi Oo, tama. talagang masama ho talaga ang outlook sa demand at at mukhang yun ang talagang magdidikta predominantly sa trading sa trend ng price. Okay. Sige po, mag-aabang tayo. Last na lang na question, Director. Yung ganito kalaking rollback, may mga historical comparisons po ba kayo kung kailan to huling nangyari? Kasi kahit kami, na-shock kami dun sa 3 pesos doon sa presyo ng gasolina. Kailan po to huling nangyari yung ganito kalaki? Well, ang malakihan ho talaga yung pandemic. Kasi that was around March. Nagsimula na ho tayo magka-problema noon, 2020. By April ho, sumasadsad na talaga ang price. And no, hindi ho wala hong record after ng pandemic na mukhang makakatalo dun sa pagbaba. I still remember at that time, nasa $38 per barrel na lang ho at that time. So ngayon, nasa 70 ho tayo, 60 higher up ng 60 part ng $60 to 70, no? Pero at that time, nasa $38 per barrel na lang ho tayo. Masyadong mababa talaga during the pandemic. Okay. So tignan po natin kung magiging maganda pa rin ang presyohan ng produktong petrolyo next week para sa ating mga consumers. Maraming salamat po, Director Rino Abad. Thank you. Maraming salamat po sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Alright. Director Rino Abad nga po ng DOE at